Good morning again. Today I will share another topic from the Westminster Shorter Catechism, which is entitled Ang Mga Batas sa Tao or the Laws of Man. In 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17, I will read, "And how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped, and for every good works." In Tagalog, basahin po natin lahat. Alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, kung wala yung mga batas sa sanlibutan, ang buhay ng tao ay delikado at mahirap. Dahil ang tao ay gagawa sa pamamagitan ng sariling kalayaang pumili or free will. Kaya kailangan ng mga batas upang makontrol ang kalayaang pumili ng tao. Dahil dito, may mga batas sa lahat ng bansa at sa lahat ng mga organisasyon upang magkaroon ng kapayapaan. Kaya ang tao ay kailangan sumunod sa mga batas. Di ba, tayo dito sa Pilipinas may mga batas tayo na sinusunod. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't iba ring bansa. And yung mga batas na yon, yung mga kailangan nating sundin para mas mapabuti yung pamumuhay natin, di ba? Ang Biblia ay nagtuturo ng mga batas para ang buhay ng tao ay maging masaya at kapayapaan. At ang importanteng turo ng Biblia ay tungkol sa batas ng kaligtasan. Meron dito na second question in Westminster Shorter Catechism, which is, what authority from God directs us how to glorify and enjoy Him? Or anong tuntunin ang ibinibigay ng Diyos upang malaman natin kung paano natin siya makakasama ng may kagalakan? The only authority for glorifying and enjoying Him is the Bible, which is the Word of God and is made up of the Old and New Testament, or ang tanging kapangyarihan para maparangalan, may kasiyahang kapiling ang Diyos ay sa Biblia, ang salita ng Diyos. At ito ay nahati sa matanda at bagong tipan. So, di ba we have 66 books in the Bible? The Old Testament has 39 books and the New Testament has 27 books. So, dapat as a Christian, alam natin yung tamang bilang ng Biblia. Kasi di ba sa iba may mga iba't ibang bilang kasi nagdagdag sila, nagbawas sila. So, in Psalm 19:1, "The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His handiwork." Or ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Kung wala ang mga batas sa sanlibutan, ang buhay ng tao ay laging delikado, laging mahirap, dahil laging may mga disgrasya saan man, di ba? Tsaka kahit anytime, we can experience accident or we can experience some other things na hindi natin inaasahan. Kaya lahat ng batas or tuntunin or rules or aral, lesson, ay para ang buhay ng tao ay may kapayapaan. Dahil dito, ang tao ay kailangan tanggapin ng mga aral para sa mabuting pagsunod sa mga batas upang makasama ang iba na may kapayapaan. Ang buong Biblia ay may aral
para malaman ng mga tao ang batas ng kaligtasan at pagsamba sa Diyos at ang mabuting relasyon sa Diyos at sa mga tao. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, basahin natin sa Tagalog. Lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa ligong gawain, at sa pag-akit sa matuwid na pamumuhay. We have ways to love the Bible. And number 1, give your full attention to the sermon during worship service, or ibigay ang buong atensyon sa sermon tuwing araw ng pagsamba. Ang Diyos ay pinapakita ang kanyang sarili sa mundo, kaya ang saksi ng aklat sa awit 19:1, ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Dahil dito, sino man ay pwedeng malaman ng tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng mundo. Di ba, sometimes, merong paano ba natin malalaman yung mga kasagutan sa mga tanong natin? Sometimes, ini-indirect tayo ng world. Merong mga ipinapaalam sa atin ng mundo na salungat sa tama na dapat nating malaman. Tungkol sa Biblia. Kaya yung mga tao ay hindi alam, yung ibang mga tao hindi alam ang Biblia. But we need to know that the Bible alone is our guide to God. The guide for our life and direction to the right path. Kaya kung ang tao ay hindi alam ang Biblia, hindi rin nila pwedeng malaman ang batas para parangalan at magalak ang Diyos. Kung salungat yung mga nalalaman mo, hindi mo mapaparangalan, hindi mo mag-glorify si God kasi hindi siya naaayon sa kasulatan ng Diyos. Hindi natin maaaring basta-basta lang sambahin at parangalan ng Diyos sa anumang paraan na nais natin. May tamang paraan upang maging masaya sa Diyos. At para dito, may isang patakaran na binigay ang Diyos para sa atin. Ano yun? Which is the Bible nga, ang Lumang Tipan at Bagong Tipan. Ang Biblia, ang tanging patakaran na ibinigay ng Diyos sa atin upang parangalan siya at magalak sa Kanya. And sapagkat ito ang tanging patakaran na binigay niya sa atin, ang ibig sabihin ng tanging patakaran ay wala ng iba pang patakaran maliban dito. Or ibig sabihin, di ba, ang tanging, the only rules na dapat nating sundin is Bible. Dahil di ba kung may mga confusions tayo, meron tayong katanungan sa buhay natin, sa mga nangyayari sa buhay natin, through Bible, through reading the Bible, meditating the Word of God, di ba, nalalaman natin yung sagot, suddenly, magkakaroon tayo ng peace sa isip natin, sa puso natin, while reading and meditating the Word of God. And the third question is, ano ang pangunahing itinuturo ng kasulatan? The Scripture principally teach what people should believe about God and the duty that God has given to man. Ang dapat paniniwalaan ng tao tungkol sa Diyos at ang tungkuling ibinigay ng Diyos sa tao. Ang daan upang maniwala sa Diyos, basahin natin sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Biblia ay itinuturo kung paano maniniwala ang mga tao sa Diyos at kung ano ang nais ng Diyos sa tao.
Kaya kung ang tao ay hindi naniniwala kay God, hindi pwedeng tanggapin ang kaligtasan at hindi rin pwedeng tanggapin ang pagpapala dahil hindi natin alam ang nais ng Diyos sa buhay natin. So parang ano lang yan eh, kung hindi mo naman talaga kilala si God, hindi mo alam yung truth, hindi mo pwedeng tanggapin yung kaligtasan. Of course, kasi hindi mo alam kung sino yung true living God, hindi mo alam kung ano yung salvation. Kaya dapat tayong makinig at magbasa ng Biblia upang malaman na tungkol sa kung paano maniniwala sa Diyos at ano ang nais niya para sa atin. Reading the Bible is the way how to communicate with God, to have deeper relationship with God. And itinuturo niya sa iyo sa Micah 6:8, basahin natin, kung ano ang mabuti at ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbaba, sumunod ka sa Diyos. So what does God want from us according to the scripture? Number 1, approach the presence of God even while you still have sin. Lumapit sa harapan ng Diyos kahit may kasalanan pa. Ang layunin ng pagtala sa Biblia ay hindi para ituro tungkol lang mga moral or para maging mas maganda at mabuti ang sanlibutan. Ang dahilan sa pagtala ng Biblia ay para sa tao na sumasampalataya na si Jesus ang Mesaya, ang anak ng Diyos, upang tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ang buhay ng taong tumatanggap kay Jesus ay para sa ikabubuti sa pamamagitan ng pagpapala ng Diyos. So, di ba? Ang Biblia ang nag-help sa atin na mas makilala siyang mabuti, and through Bible, nagpapahayag ni God yung lahat ng nais niya sabihin sa atin. Kasi di ba nung nagkasala si Eva at Adan, parang dun yung revelation, dun natin nalalaman na yung tama at mali, na hindi lang sapat na yung mundo or sanlibutan yung mag-reveal sa atin ng katotohanan. Sa Bible natin malalaman yung lahat ng kasagutan, and even sometimes if you are down or you're doubting something or you have no peace in your life, through Bible, sobrang nakakatulong sa atin. Me personally, I experienced that na sometimes if may mga questions sa isip ko or sometimes sa buhay ko, why this happened, happening to me, ganon, in my entire whole life, while meditating the Word of God, may mga revelation doon na nasasabi si God. And before, hindi ko talaga alam yung calling ni God sa akin. And dati, syempre sa world, marami pinapakita yung world na mga confusions, marami pinapakita yung mundo na sometimes you will think na yung mga kasabayan mo ganyan na, di ba? And then you parang nakikita mo na as years goes by, yung future nila is okay, and then ganun. And then sometimes you compare yourself to other people, sa lahat ng alam mo. Pero, one thing that I realized in my life, in my living, is yung purpose ni Lord sa mga tao is iba-iba. Hindi pare-pero, hindi lahat makaka-experience ng ganito, hindi lahat makaka-experience ng ganyan. Na-realize ko na si Lord, while you were walking with Him, while you were serving Him, meron siyang great plan sa buhay mo. Although sometimes, we're not perfect. Sometimes, sobrang ko din sa sarili, sa ibang tao, ganun, I hurt people without knowing. But,
I've realized din na habang minumuld tayo ni Lord sa Christian life natin, doon natin malalaman yung purpose natin sa mundo. And dati, may envy ka pa sa ibang tao eh. Yung dati pa na mga times na, magkakaroon ka ng envy, yung mga feelings dito sa mundo na hindi mo, pero may ipagmamalaki mo naman na you're a Christian, you know God, and we are so blessed na kilala natin si God, na alam natin yung truth, and we are so blessed na patuloy tayong lumalakad sa katotohanan. Yun lang yung di ba, while we're sharing the Word of God to other people, nag-evangelize tayo, nag-share tayo ng Word of God, intentionally and unintentionally to other people. Dapat meron tayong lakas na loob, yung mas yung eagerness to share the Word of God to other people with boldness and syempre in truth. Yung nag-share tayo, dapat alam natin yung sinishare natin is naayon sa Biblia or yun sa salita ng Diyos. What does God want from us according to Scripture? Number 2, follow His will or sundin ang kanyang kalooban. In Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5, pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigit mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Diba, laging sinasabi sa atin na, love the Lord your God with all your strength, with all your might. And hindi natin masasabi rin sa ibang tao or sa sarili natin na mahal natin ang Diyos if we mahal natin ang ibang tao if we're not really loving our God. So, yun, isa rin importante na nakikita ng ibang tao sa atin is kung paano natin pakibagayan yung ibang tao. So, dapat nakikita rin ng other people that you are living in good way. Mahalaga na nakikita natin ang Diyos habang nakikinig o nagbabasa tayo ng Biblia, sapagkat ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili at kalooban sa Biblia. Ang mga taong nagtatagumpay ay isinasaksi ang kanilang sarili, sinasabi nilang habang nagbabasa o nakikinig ako ng Biblia, nakikita ko ang Diyos at ang kanyang kalooban para sa aking buhay. The more we read the Bible, the more we can see what is the will of God for us. Ang dahilan ng pagtala sa Biblia ay para sumampalataya ang tao na si Jesus ang Mesaya, ang anak ng Diyos, upang tanggapin ang buhay na walang hanggan at para malaman ang kalooban ng Diyos sa bawat tao. To know that Jesus Christ is the Son of God, so that the people will receive eternal life, and to know the will of God in our lives. So, napaka-importante talaga na nakilala natin si God. As a Christian, we need to know Him personally, more and more, and akala natin sapat na yung pagkakilala natin kay Lord. Akala natin sa haba ng taon na nag-meditate tayo, akala natin we really know who is God. Pero dapat sa buong buhay natin, personally and in our everyday life, kailangan continue pa natin siya nakilalanin. Kasi di ba sometimes, akala natin okay na yung life natin, yung buhay natin, pero may mga struggle and mga circumstances na dumadating na lang bigla, di ba? And then, akala mo sa sarili mo is, yeah, I can handle this situation, I can handle this by myself, by my own, pero hindi natin alam na hindi natin kaya ang
mga problems or kahit ano man yan kung wala si God and wala ang Bible. Laging kasama ang prayer and Bible, di ba? For meditating the Word of God, kailangan lagi nating basahin or bulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos na kailangan natin sa araw-araw. And without reading the Bible every day help us to grow spiritually, build a strong faith, and develop a closer relationship with God. It nourishes our faith and grounds us in truth. So in times of stress or sorrow, Bible or the Scripture provides hope, comfort, and stability. Its teachings help calm anxiety and give us inner peace. So, di ba nga, sometimes kapag nakakaranas ka ng mga problems sa life mo, di ba, sometimes even your friends, even your sisters or brothers or family, hindi mo sila, di ba, ma-share ng struggle mo sa buhay mo. But, one thing that we need to practice or to know is, di ba, in times of stress or sorrow, yung Bible or Scripture yung nakakatulong sa atin. Sa Bible, while reading the Bible, nagkakaroon tayo ng hope sa life, ng comfort, while meditating it, and nagkakaroon din ng mga new teachings na nalalaman natin para magkaroon tayo ng peace sa ating isip, sa ating puso. Di ba, sometimes you cannot forgive other people easily or hindi tayo madaling makapagpatawad ng tao, lalo na kapag nakagawa siya sa atin ng sobrang tindi ng kasalanan. But the Bible teaches us to forgive one another, to love one another, to have peace in your life, and to experience His goodness in everyday life. So, yun. Parang, diba kumbaga, kung sa mga estudyante nag-aaral tayo gamit yung libro, as a Christian, we need to also to study the Word of God daily, continuously, and to meditate it with all our hearts. And sometimes feel natin na parang ang boring magbasa ng Bible, no? Pero hindi, naano ko din yan kasi diba, you have your own Bible and then minsan gusto mo sinusulat-sulatan mo pa siya, mark mo siya, ganon. And yun, kung talagang i-meditate natin yung Bible or magkakaroon tayo ng eagerness na mas malakilala pa si God, hindi natin ma-find na boring magbasa ng Bible. It will ano na lang sa'yo normally na nagbabasa ng Bible. And yan, as we meditate the Word of God, of course, diba, hindi lang tayo basta nagsisend, talagang minimeditate natin yung Word of God so that every day meron tayong bagong nalalaman, natututunan galing sa Kanya. So, yun. Ang sabi ng Biblia na ng Diyos sa tao, yun nga, lumapit sa harapan ng Diyos. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo ng mga batas, tuntunin para tanggapin ang kaligtasan na si Jesus ang anak ng Diyos. Ang Biblia ay nagtuturo ng mga aral para gawing mabuti ang relasyon sa Diyos upang hindi mawala sa Kanyang pagpapala. Ang Biblia ay tutulong sa tao habang buhay upang patuloy na magtagumpay sa mga problema at paghihirap at tukso. The Bible is the source of wisdom, truth, and life. Let us read and meditate the Word of God daily so that we can know Jesus Christ more and more, and have deeper relationship with Him as we continue on our spiritual life. And sabi sa Biblia na nais ng Diyos sa tao is
di ba, lumapit sa harapan ng Diyos kahit may kasalanan pa. And then yung pangalawa, sundin ang kanyang kalooban and sumamba sa kanya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Lahat yun ay sinasabi ni God na gawin ng tao, nais ng Diyos sa tao na i-practice na yun nga, lumapit sa harapan ng Diyos kahit may kasalanan pa. Ibig sabihin, di ba sometimes kapag may kasalanan ka, nahihiya ka na lumapit kay God. Tapos, the more na you sin, the more na lumalayo ka sa Kanya. Kasi nahihiya ka, and then, nahihiya tayo, and then, parang nagigilty tayo. But, that's also sin, na kapag ka nagigilty ka kay Lord kasi sa ginagawa mo na kasalanan, mas napapalayo ka pa sa Kanya. Yun. Kaya tinuturo dito na Scripture encourage believers to come before God with sincere hearts and faith, even when imperfection persists. Or, yun nga, di ba, mas gusto ni God na nagpapakumbaba tayo, lumalapit tayo sa Kanya with a humbleness, with a sincere hearts and faith. Yung sundin ang Kanyang kalooban, yun naman yung follow the will of God, not our own desires, not our own decisions and plan in life, and not on what we want to happen for our lives. Or, hindi yung kung ano lang yung gusto mo mangyari sa buhay mo, yung susundin mo, and hindi yung kung ano yung nararapat na akala mo sa tingin mo ay mas mapapabuti ka. Yung parang ikaw yung nagde-decide sa life mo. For example, hindi naman yun yung kalooban ni God sa'yo, pero nagde-decision ka sa life mo ng ganun, ng salungat sa kalooban ng Diyos. So always rely on Him and trust Him. God has a better plan for us kaysa sa gusto mong plano sa buhay mo. Lagi natin tatandaan na si God is mas perfect yung plan niya sa life natin. Even though sometimes parang naiisip natin na yung nangyayari sa life natin is not the will of God. May mga masasakit na nangyayari, may mga bigla-bigla na lang nadadating na problems. But if we rely on Him, we trust Him, that everything will be okay, everything will be alright because we believe in Him. God will sustain us, God will bless us, God will guide us, lead us sa lahat ng mga gagawin natin sa buhay natin. Although mahirap ang life because, as a human, we live in this sinful world and we experience a lot of sometimes persecutions from others, sometimes mga bagay na hindi natin ikinasasaya bilang human. But always remember that God is always with us. And kahit yung hindi ako naano dun sa kasabihan na parang wala akong pakisasabihin ng iba. Na kung ginagawa ko ay sa tingin ko'y tama and kay God, wala akong pakisasabihin ng iba. Of course, you need to have pakisasabihin ng iba. Because as a Christian, kailangan makita ng iba yung pagkatao mo as a Christian. Alam nga naman sabihin, wala akong pakisasabihin ng iba, pero nakikita niya sa'yo yung mga ginagawa mo is not aligned na hindi gawain ng Christian. So, dapat aware ka din sabihin na iba. But not in terms na wala ka na, basta alam yung gano'n, naintindihan, nag-get nyo. Yun. So, dapat sa Christian, aware din tayo sa ginagawa natin. Although, hindi ko sinasabi I'm perfect because sometimes hindi rin ako nagiging aware sa mga sinasabi ko, sa nagagawa ko, gano'n. Pero at the end of the day, I realized that, nasaktan ko si ganyan, si ganito. Pero, even hindi ko man masabi na, sorry or pero nag-pray talaga ako kay God na, Lord, forgive me if I hurt this person or ganon. Di ba? So, yun. Parang, din sa akin na dapat aware din tayo sa kinikilos natin, sa ginagawa natin.
Kasi some other younger youth or nakikita tayo as a model, syempre, di ba, dapat okay yung ginagawa natin. Sometimes, sometimes nagkakamali tayo. Pero, dapat alam talaga natin yung truth. And, sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng mabuting gawa. As Christian, we can glorify God through good deeds, godly actions, or acts of kindness, but it doesn't mean that doing good thing can save us. Our relationship to the Lord, our faithfulness, and by grace alone. Good works have no merit in earning our salvation, but real faith naturally produces obedience and godly actions. So, huwag kayong malito na masasave tayo dahil lang sa paggawa ng good works. Diba? Of course, hindi yun ganon. Pero as Christian, we need to do good. Diba? To other people, to love others, to do good things to others, to share what you have to others. As Christian, we must do those things. And our relationship to the Lord must be yung relationship natin kay God is hindi dapat mawala as we are walking on the right path. So naturally, nagpo-produce ng obedience o pagsunod sa Diyos yung mga act natin yung mga ginagawa natin na mga mabubuti, di ba? And yon. So ang pinakang sinasad nitong topic ko na to is yon, the Bible alone is our guide to God, and yung scripture or yung salita ng Diyos or Biblia ang siyang gabay natin sa ating pamumuhay. So, i-emphasize lang dito talaga na hindi natin makikita sa world yung kasagutan sa lahat ng bagay. Ang lahat-lahat ng mga tanong natin and kasagutan, ang truth ay makikita natin sa Bible lamang. Tangi, di ba? Tangi nga, only in the Bible. So, kung gusto natin magkaroon ng relationship kay God, ng mas malalim na relasyon sa Kanya, read the Bible. Kung gusto nating malaman yung will ni God sa atin, read the Bible. Kung gusto natin na mapabuti yung buhay natin, read the Bible. Sinasabi dito na malalaman mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo by reading the Bible also. Lahat nandun yung sagot. And alam ko, sa lahat ng nagme-meditate dito, alam ko na God reveals something to you by reading the Bible every day. And God is helping you us while reading the Bible, right? In decision making, in lahat, sa maraming mga paraan, tinutulungan tayo ni God by reading. Ito yung pinaka-communication natin sa Kanya by prayers and reading the Bible, by meditating the Word of God. So, yun, to know Christ, Jesus, the Son of God, read the Bible. And so, kaya mga kapatid, sikapin nating malaman ang Biblia upang mamuhay sa kalooban ng Diyos at magtagumpay sa ating buong buhay. Tumayo po tayo and let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, sa araw na to, Panginoon, na kami, Panginoon, ay ginabayan mo, Lord Jesus. Thank you so much, Lord, for the teachings that we learned, Panginoon, from you. I pray, Lord Jesus, na lahat ng mga naririto ngayon, Panginoon, ay maranasan ang kabutihan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. And I also pray, Panginoon, that we can experience you every day in our lives. And Lord, teach us how to obey you continuously, Panginoon, and alamin namin, Panginoon, na kung paano kakilalanin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga ginagawa mo, Panginoon, sa buhay namin. May you always be with us always. May you guide us always with your Holy Spirit sa lahat ng
mga gawain, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, ang iyong patnubay, ang iyong gabay, and ang iyong protection, Panginoon. We thank you so much, Lord. And I pray, Lord, na ang bawat isa, Panginoon, ay maranasan ka, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon pa ng deeper relationship with you, Lord Jesus. We thank you so much for having you in our lives. May we always be guided by you, Panginoon, and may you continually teach us, Lord, the things, Panginoon, na nais mo ipagawa sa amin. Maraming salamat sa iyo, Lord Jesus. May you always be with us. In Jesus' name we pray. Amen.